Hi everyone! So for today's video, ayan, so sa lahat po ng mga OFW natin, nandito nga mismo sa Saudi Arabia. So I am an OFW, I'm Chinito Ong, so in my YouTube channel. But this video na mapapanood nyo po at sa Overseas Mixed Vibes, we do this vlog or ginawa po namin tong video na to just to inform all of you at lahat po ng mga OFW around the world. Kung nakakaranas po kayo ng mga medyo complicated sa trabaho nyo at nakakaranas kayo ng mga hindi nararapat na or karapatang pantao, so this is gonna be the time na mapanood nyo tong video na to. So, I have a topic po para sa inyo, sa mga OFW natin, na nandito nga mismo sa Saudi Arabia. Ako actually, to be honest, nakaranas ako, pero nasolusyonan ko siya in my due process. So sinunod ko po yung mga Saudi labor and protocols para po wala po ako maging problema, okay? So for this topic po is paglipat ng kumpanya at trabaho under agency dito nga mismo sa Saudi Arabia. So sa mga OFW po natin na gustong lumipat ng kumpanya under agency, skilled workers at saka mga professionals like teachers, engineer, nurses, kailangan po nating dumaan sa due process. So it would be Human Resources and Social Development ng Saudi Labor, okay? So yun nga, yung ating mga topics ngayon, ang ating agenda, kulang sa salary, delay ang sahod, breach of contract, accommodation to live out housing, so palipat-lipat yon, no overtime, more excess hours, no refund of transportation, and lastly, all-around position. So based from the position itself, so hindi nila nagagawa yung kanilang duties and responsibility, bagkus dinadagdagan pa ng dinadagdagan. Okay? So itong video na to, ulitin ko lang po ulit sa inyo. Ginawa ko tong video na to para to inform all of you ng mga OFW natin under agency, skilled workers at mga professionals. Kung gusto nyong lumipat, panoorin nyo tong video na to. I just want you to help at saka yun lang po, gusto naming tumulong sa inyo. Okay? So ito pong mga nasa likod namin ngayon, ito yung mga OFW na nakakaranas at saka nakaranas actually ngayon ng hirap sa trabaho kasi nga sobrang ginigipit sila at hindi makatarungan yung ginagawa sa kanila actually. So maraming mga bad things na ginawa sa kanila ng kanilang company at ng kanilang agency, okay? So ipapakilala ko sila or i-endorse ko sila sa inyo one by one. So magpapakilala po sila, okay? So you should start first, sir. My name is Chris Vincent Jesus. Isa po akong OFW dito na nahihirapan dahil sa mga kakulangan ng aming kampanya at hindi sa pagtupad sa mga kontrata na aming pirmahan sa Pilipinas. Ngayon, pinaglalaban namin ang mga pagkukulang na hindi nila naibibigay at sana mapagtagumpayan namin ito. Okay. Tayo na. Ako nga po pala si Joe Maxintor, isa rin pong OFW. Yun po, kami po ay magkakasama sa ganitong problema. Halos parehas po kami lahat ng pinaglalaban na karapatan namin na dapat naman talaga namin ay makamit kasi yun ang naman ang nasa aming contract na hindi nila maibigay. Kasimpleng bagay. Yun lamang po. Ako naman po si Tuto, Ayan Dargo, OFW din po. Ito rin po, naglalaban din namin po yung dapat hindi namin paglaban para sa aming kampanya sa employer agency. Yun lang po. Maraming salamat. Next. At ayun, ako nga pala si John Jusbera. And yun nga, isa lang kami ng hinanaing at dulog sa mga pagkukulang ng mga kumpanya at agency na dapat namin nakakamit. And sana mapagtagumpayan nga namin ito. Okay. So, thank you. So, guys, or mga ka-overseas, ito po yung sitwasyon na hindi po natin inaasahan. Ako, to be honest lang, kakalipat ko lang po ng company. Isa ako sa mga maswerte na ma-release or makalipat ng kumpanya na gusto kong kumpanya actually. So, ginawa ko tong video na to and then gusto kong tulungan yung ating mga ka-overseas or mga ka-OFW natin dito sa Saudi Arabia. Kasi ako, naranasan ko rin na ganyan. Kulang ang sahod, walang masyadong tulog, hindi nakukuha yung transportation, palipat-lipat ng bahay. So, sobrang hirap talaga nun. Napaka-complicated nun. So, tatanungin natin sila kung ano ba yung pinaka-bottom line, kung bakit nila to ginagawa, at kung ano yung mga posibleng dapat na solusyon
Actually, mga ka-overseas, gusto ko silang ma-enlighten kasi ayoko silang panghinaan ng loob kasi nga sobrang layo natin sa Pilipinas. Kaya nga nag-abroad or pumunta tayo sa ibang bansa para makapag-ipon ng pera at syempre lalong-lalo na makatulong sa pamilya natin. Okay? So, meron akong katanungan sa inyo mga ka-overseas. So, I hope masagot nyo to at saka syempre, I hope marinig to ng ating polo dito nga mismo sa Riyadh para at least matulungan if ever man na walang mangyari bukas sa pagpunta nyo. Actually guys, under agency sila. So, under agency, actually medyo mahirap yung part na yon kasi nga, pag direct ka sa akin, sa part ko, na-release ako direct, so nakuha ko yan as soon as possible kasi that time, na-avail ko or nakuha ko yung about sa Kiwa platform. So, na ano ko yun, mabilis ko yung nakuha at the same time, ginay din ako actually. So, kaya nakuha, duman ako sa due process. So, ang sa kanila naman ngayon, under agency sila, so medyo komplikado para sa kanila at the same time, bago lang din naman sila. Pero ang hinihiling sana namin at ang kanilang hinihiling is maibigay sa kanila yung nararapat na dapat na mapunta sa kanila. At syempre, matulungan sila at hindi sila gipitin. Yun lang naman po. Walang problema sa trabaho, lahat kayang gawin. At desidido kasi nga sa sobrang layo ng Pilipinas is talagang nangimang bansa para lang na kumita ng pera dito. Okay? So yun guys, I just want to inform all of you sa mga OFW natin. So ito yung mga questions natin. Actually, kinuwento ko na rin naman sa inyo. Kung sa tingin nyo, ano tong kulang sa salary? Bakit nyo nasabi? Sino yung pwedeng sumagot? Ayan, sige. About naman po sa salary, sir. Yes. Yung salary namin po bilang nag-advance po kami Okay. ng 2.5 sa simula namin. Pero hindi namin alam kung ano yung proseso nila about sa Oo. deduction. Hindi nila na-info sa amin kung ano yung deduction na tawag. Gulat na lang po kami na mas malaki yung deduction kisa sa salary namin. Yun lang po, sir. Okay. So, pwede bang malaman kung magkano yung salary nyo para at least mas specific natin? Sa salary po namin, sir, na pirma po namin sa kontrata is 1.5 po yung pinagano. Tsaka po nag-leave out po kami. Binigyan po kami ng 550 for the leave out. Pero yung pinirma po namin about sa kontrata namin po, sir, is accommodation, transportation, food allowance is free. Okay, so doon pa lang nagkaroon na ng breach of contract. Yes, sir. So, hindi nila sinunod. So, next naman natin, delay ang sahod. So, thank you. Thank you sa pagsagot. Delay ang sahod. So, sino yung pwedeng sumagot? Bakit delay ang sahod? Anong dito? Ano yung pwedeng explanation? So, ikaw siguro. Paano na-delay yung sahod? Supposed to be, di ba, pag ang sahod, katapusan talaga. Katapusan ng buwan. So, sa inyo, mga ilang araw ba or weeks ba? May weeks ba? Bago Yun nyo nga po, ma-receive? Bali, delay po yung sahod namin. Minsan umaabot ng 10 days. Ang dapat po talaga namin sahod is katapusan po talaga. Kasi nagkakatot po siya ng by 20 of the day of month. Yun nga po, umaabot siya ng minsan 5 days, 8 days, 10 days. Yun, kinakapos na rin po kami sa budget. Nagagawa na namin humiram sa mga ibang kabayan. No? Kasi sa dahilan na kapos na kami sa budget at pera. Yun po. Okay. So guys, or mga ka-overseas, grabe. Ako, naranasan ko rin 2 to 3 days, pero yung 5 to 10 days, parang sobrang hirap. Hindi mo alam kung saan kahugot ng pera kasi nga una-una, paano kung may utang ka sa Pilipinas? Paano kung kaliwat kanan yung bayarin? Saka syempre, may pamilya ka, meron kang anak, may asawa kang sinusuportahan. So, talagang napaka-complicated niya. Okay? So, thank you. Next naman, accommodation to live out housing. So, yung sinabi mo kanina, it's a breach of contract, so hindi nila sinun. So, pwede mong sagutin? Anong ano dito? Explanation. Actually, nung una, hindi namin, nung araw ng pag-release sa amin ng agency, Yes. doon na lang namin nalaman na ano pala kami, bibigyan kami ng housing allowance, live out pala kami. So wala na kaming magagawa kasi ngayon yung araw na pag-alis namin sa agency, wala kami pera noon kasi 300 lang yung binigay nila sa amin. So mag-iisang buwan na, naubusan na kami ng budget. So kaya, kinrab namin yung opportunity na yun para makapagtrabaho na makapag-start na. So Then- parang nangyari, sorry. Tinanggap nyo na lang kasi wala na kayong No choice. choice, yes. Okay? So, mga ka-OFW, yun nga ulitin natin ulit. Sinabi ng ating isa sa mga ka-overseas natin
na there's a breach of contract po na nangyari. So hindi po nila sinunod. So ginipit at ginawa na lang ng scenario para at least siguro para tanggapin, kasi nga syempre ang layo ng Pilipinas, syempre tatanggapin mo na lang din eh. So ikaw mismo, wala, tatanggapin mo na lang talaga kahit pa sabihin mo nasa kontrata, pero alam naman natin na maling-mali yun. Kailangan sundin ang kontrata bago, ito lang mga ka-OFW ha, bago kayo pumirma ng kontrata, basahin, unawain at alamin kung ano yung nakasaad, ano yung nakalagay bago nyo ito pirmahan, okay? Hindi lang po sa kanila, sa akin, sa lahat po ng aspiring OFW, okay? So next question naman po natin, no overtime, no refund of transportation. So as a whole to ha. So as a whole. So anong meron po dito sa ano? So yun nga, naranasan din namin yung one time na mag-OT ka ng 1 oras, 2 oras. Siyempre, kung sa Pinas yan, babayarin nila yung OT dito, wala. Hindi namin naranasan na binayaran kami ng OT dito. Tapos yung nangyari din na one time na, many times na nangyari na kami yung sarili namin pera namin na binayad namin sa taxi, na kami namamasay, imbis na sila, kasi nga pinutol nila yung kontrata ng free transportation para sa amin dito. So wala kaming choice, sabi nga niya, wala kaming choice, kakagat kami, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng trabaho para may padala sa Pinas. So wala kaming choice, gagawin namin, kakagat kami. So yun, pinagdas namin yung pera namin para sa pamasahe, na imbis sa kanila na magbibigay sila, na hanggang ngayon pinaglalaban namin na hindi nila binibigay. Yun po. Okay. So, grabe. Sobrang nakakapanglumo. Kasi, alam naman natin na sa karampot na pera na yan, hindi ibinibigay. Kaya, doon mo makikita talaga na hindi patas ang laban. So, bilang isang OFW na ako na nakaranas ng ganyan, kaya naiintindihan ko sila. Alam ko kung gaano po kahirap na hindi bayaran or hindi makuha yung dapat mo makuha. Kasi ako, to be honest lang sa company ko, hindi ako nagbigay ng notice period, but it's okay. Kasi alam ko sa sarili ko ngayon na nasa tama at saka masaya ako ngayon kung nasaan ako. Kaya ang sa akin lang, hinihiling ko na sana kung sino man po, ayan, sa Polo Riyadh po natin, ayan, so nagsusumamo po kami sa inyo na I hope matulungan po natin ang ating mga OFW na mabigyan sila ng trabaho para at least if ever na ma-release, ayan, pwede silang i-release para po sa kagandahan po ng kanilang kahinat nandito, kasi ang hirap po sa Pilipinas, okay? So lastly, ayan, so all around position. So ano yung ibig sabihin nun para sa iyo? Yung pinirmahan po namin kasi bali sa kontrata namin is waiter lang po. Okay. Kaya hindi namin expected na pagdating namin dito sa Saudi, pagdating namin sa employer, yun, pinasabak na kami sa kung ano-ano, itiwad ng bake, pagbi-bake, pagka-cashier, dine-in, yun po. Ang expected lang po kasi namin is waiter. Pati pagbabaris na rin po, pinasok na namin. Kasi no choice na po kami kasi andun na kami sa sa store. Bali, lahat ng favor na gusto nila is binigay namin kasi wala naman pong problema, trabaho, wala naman po. Yun po yung pinasok namin. Pero ang inaano lang namin, yung problema namin na dapat favor din namin na dapat nilang ibigay. Tulad ngayon, may problema kami. 4 na araw na kami hindi na nakakapasok. Bali, nangangamba kami kasi na madadamage yung salary namin. Iniisip namin, susunod na buwan, ano na lang ipapadala namin. Bali, 4 days na kami hindi nakakapasok. Malamang kasi pay to pay po eh. Dapat magtrabaho ka para bayad yung araw mo. Pero sa ngayon, 4 na araw na kami walang pasok. Ayan, damage na yung namin, salary namin. Kaya po, nahihirapan po kami kasi nakangamba kami, maubos yung budget namin. Anong araw pa lang po ngayon. Yun po. May isusunod po ako. Yung about concern namin about sa transpo po. Kunti lang naman po yung hinihiling namin sa kanila. Transpo po, 50 pesos per head lang naman po. Isipin mo, yung 1 month namin, pag nasa 50, 1 month, may gitna po na sa Pilipinas money po, sa Pinas po. May gitna po, ilang libo na po yun. Sayang po, 50 lang yung hinihiling namin per head lang po. Para sa transpo namin, pero hindi nila may bibigay. Pero yung trabaho na binibigay namin para sa kanila, 100% po binibigay namin para sa kanila. Yung bilang trabaho.
wala po kaming react about sa trabaho po. Kahit anong sulok at pagiging cashier, barista, baker, lahat na po nandyan na po. Pero wala po, kunting ano lang hiling namin. Transpo lang po kasi hirap po kami sa pamasahe sa ngayon. At yun lang po sir. Okay. So, based dun sa mga sinabi nyo, talagang complicated, no? Talagang alam kong hirap kayo at saka sa kakarampot na sahod na dapat mapa sa inyo, iginigipit pa kayo. So, basically guys, or mga ka-OFW or mga ka-overseas, ang problema lang naman nila dito is hindi sagot ng company yung transpo nila. Saka, yun nga, delay ang sahod nila, minsan, yun nga, kulang pa, saka walang mga overtime. So basically talagang at saka hindi pa sinunod yung kontrata. Kaya ulitin ko lang po ulit, I'll make this video or ginawa namin tong video na to just to address po ang Polo Riyadh or kung sino man po yung pwedeng tumulong sa kanila na maayos at saka makabalik na rin sila sa trabaho nila. So let's see kung ano yung next po. So actually guys, any message meron kayong gustong sabihin before we end this video? Sige po. May paalala lang po sa ibang mga papunta po dito o yung mga OFW po. Huwag mo tayo masyadong kumpiyansa sa mga sa mga employer natin na bilang akala natin puro promising na hindi po nasusunod sa batas nila. At ilang beses na po namin pinakinggan yung about ng promise nila hanggang ngayon hindi po natutupad. Transpo lang po yan. Accommodation inaccept na namin. Trabaho na all around inaccept na namin. Pero sa lahat ng bagay na pwede ibigay sa amin kahit kunting transpo lang po hindi nila mabibigay para sa amin. Yun. Okay. Yun nga po, no? Bilang sa OFW o magsusubok na OFW dyan sa Pilipinas, sana po, doon pa lang po sa agency nyo, linawin nyo na ng 100% sure po kayo kung maganda po yung mapupuntahan yung employer dito sa ibang bansa. Yun lang po. Okay, next. Sa mga nagbabalak na mag-abroad po dyan, maging mabusisi po sana kayo. Ulitin yung itanong nyo sa agency nyo kung tama at masusunod po ba yung mga pinirmahan yung kontrata. Nang sa uli, hindi kayo magaya sa amin na nagsisisi. Pero ipaglalaban namin kung ano ang tama. Okay. Last. Sa akin yun, yun lang naman, katulad din ng sinabi nila, bago kayo sumubok sa pag-abroad, isipin nyo ng 10 beses sa isip nyo na kung talagang buo yung loob nyo bago kayo pumunta dito. Kasi may mga problema talagang darating dito, lalo yung katulad ng pinaharap namin ngayon. And sana sa mga paparating din sa mga yung makakarating man to sa yung video nito sa Pilipinas, sana wag naman po kayo manloko ng mga tao na papupuntahin nyo dito tapos hindi naman po masusunod yung kontrata. Sana sa Polo, sana tulungan nyo po kami ngayon. Maraming salamat po. Yun na po. Bali sa ngayon na hindi po namin sinasabi yung problema namin sa pamilya namin kasi ayaw namin silang mag-alala. Kasi alam niyo naman po yan, ang pamilya mag-aalala yan, baka mataranta pa kung paano pa sila o paano na lang kung may sakit yung magulang namin. Mas lalong problemado kami. Ayaw na namin dagdagan yung problema namin. Kaya hindi namin sinasabi sa ngayon na problema kami dito. Yun lang po. Okay. So, thank you so much for giving this a reminder sa mga OFW natin, aspiring man, mga nandito man mismo sa kaharian ng Saudi Arabia na nakakaranas ng ganito. So yun lang, aware lang tayo na kailangan i-sure muna natin at isipin natin yung mga bagay na makakatulong para sa atin. Huwag tayong pabigla-bigla, idaan natin sa tamang usapan at saka sa due process para at least walang problema. Okay? So yun guys, dito na po magtatapos or mga ka-overseas, dito na po magtatapos ang video na to. So I hope matulungan nyo po ang ating mga ka-OFW. So I hope Polo Riyadh, kung mababasa or actually maglalagay din po ako ng description regarding po sa issue na to. At sa mga ka-OFW din natin na gusto rin po na humingi ng tulong. So yan, I hope matulungan nyo po sila. So, I will put the description or yung info po nila ng mga ka-OFW, okay? So, yun lang guys. I'm Chinito Ong. The Vince Vlog. This is Mr. Empoy channel vlog. YouTube lang po. Yung John Vlogs na po pala. Okay. So, i-upload po namin tong video namin na to sa aming YouTube channel. So, para at least doon nyo po mapanood ang full video at saka ma-detail po kayo para at least aware po kayo. At kung nakakaranas kayo ng ganitong karanasan or ganitong sitwasyon, mag-comment lang po kayo, comment down below kung
naranasan nyo to at saka kung may mga opinion po kayo. Okay? So once again, this is Overseas Mixed Vibes. Bye for now. God bless everyone. Thank you po. Salamat.